Ganun pala yung itsura pag wala ng tubig. Oh. Ganyan yung inaapakan nila. Meron ditong buhangin. Oh. Kulay brown nga lang. Tingnan nyo naman yung view natin dito sa kabila mga amigo. Dagat na, diba? Tigil tayo dito, may papaya. Kaso maliit guys, pang isang subo lang yung hinog oh. Mga amigo, nagja-jogging tayo ngayon no. Siguro mga 2 buwan na yung nakalipas. Ngayon balik ulit tayo. Kasi napapansin ko na pagod na ako agad. Andito na ako sa National Highway. Ito. Tapos papunta tayo ng MacArthur Park sa Maypalo. Nanggaling ako sa Marasbaras. Mayo kasi, sunod-sunod yung piyesta dito sa probinsya. Mula May 1 hanggang sa katapusan may mga piyesta. Kaya naparami tayo ng kain ng mga taba. Okay guys, so naka 30 minutes na rin akong tumakbo. At nasa malapit na ako sa MacArthur Park. Kapagod mag-jogging ulit. Pagka matagal kang nakatigil pag isang buwan, parang balik zero ulit. Pero hindi na tulad ng talagang nung nag-start ako dito sa Leyte. Ngayon medyo malakas na yung ko, yung puso. Hindi na ako mabilis hinihingal. So yan na pala yung lugar. May ubal dyan, napakalaking paikot na kalsada. Maganda dyan, may sarili kayong daanan yung mga nagja-jogging. So hindi kayo mag-worry kung masagip kayo ng mga sasakyan. Kasi nasa gilid lang yung mga sasakyan. Wala ka lang sa kalsada. Pero bihira lang din naman yung mga dumadaan dyan. Kaya pwede ka rin sa kalsada. Si gilid lang. Ayan, mag-start na tayo. Medyo mainit pa kahit alas 4 dahil grabing init ngayong panahon na to. Dahil summer. Pansin ko medyo walang halos nagja-jogging ngayon. Dahil siguro sa init din ng panahon. Di tulad nung December hanggang March. Marami nagja-jogging ganitong oras o mga alas 3 pa lang may nagja-jogging na kasi malamig yung pakiramdam nun. Pero ngayon May na, grabing init talaga guys. Kaya pansin ko ayun o, dati marami na dyan dumadaan. Ngayon may padalawa lang. Yung iba tumitigil na agad, 30 minutes lang. Ganun kabilis. So hindi tulad ng dati. Medyo mahirap kasi ngayon kasi mabilis kang mapagod dahil sa sobrang init. Kaya dahan-dahan lang tayo. Okay, so dito tayo mag-start. Ito yung malaking parang pathway na dadaanan. Pwede ka rin naman sa kalsada, gumilid ka lang. Tumaas na yung mga talahib dito. Bagong tabas lang yung nakaraang buwan no. Ngayon, ayan. Isang buwan na kasi tayo hindi nakapag-jogging. Kasi pumunta pa kami ng Southern Leyte, pumunta pa ako ng Ormo. Kasi parang bago ulit. Palakas tayo ulit dito guys. Dami ng damo sa daanan. Mas less yung nag-jogging ngayon. Sobrang init kasi. Alas 4 na mga amigo pero malinsangan pa rin. Ayan. Para pag nakabalik tayo ng Maynila, pa rin tayo pag nag-jogging tayo doon. Pagka nakabalik tayo, jogging tayo ulit sa may UP Diliman. Maganda doon pagka weekend. May mga maya dito guys oh. May mga maya doon. Ganda mag-con doon oh. Tawag doon, mag-camping or magdala ka lang ng banig or mat. Tapos dala kayo ng foods. Diyan kayo kakain ng pamilya mo. Diyan sa may gilid-gilid lang. Hindi na kasi parang tinabas to. Parang weekly yun dati. Ngayon parang ang taas pa rin oh. Taas ng mga talahib. Okay, so dito guys, maganda na oh. Natabas na. Diba maganda maglagay ka na lang ng banig dyan. Tapos pagkain or inumin, kwentuhan kayo ng mga kung sino kasama mo, family mo, barkada. Lilim, hanap lang kayo dito ng malapit sa puno. Mga ganitong puno kasi lilim. Ganda. Tsaka bihira na lang yung umuulan ngayon. Kaya napansin mo konti na lang din nag-jogging. Dahil sa bahay pa lang kahit hindi ka gumagalaw, pinapawisan ka na. Diba? Unlike nung December hanggang March, parang malamig pa yung panahon na yun.
Kaya kailangan mo mag-jogging para mapawpawisan ka. So balik ako ulit dahil marami tayong nakaing mga matataba nung nakaraan dahil month of May, simula May 1 hanggang sa katapusan, daming piyesta dito sa probinsya. Kaya napadami tayo ng kain ng mga karne, mga taba. Galing kami ng Maasin, galing kami ng Ormoc. Tapos may piyesta pang parating. Kaya jogging muna tayo para mabawasan kahit papaano yung timbang natin. Dahil lumalaki na yung tiyan ko ulit. At ng hangin pagka dito sa ilalim ng puno. Presko. Lumalago na yung mga dahon nitong guys, oh. Para siyang mangustin. Noong nakaraan mababa lang siya. Ayun na, tumatangkad na. May palaruan pala dito ng softball ba yan? Or soccer ba yan? Ito, lumalago na. Parang mangustin yata to. Mayroon palang rainbow guys, ayan oh. Ewan ko kung makikita nyo dyan sa screen. Medyo malabo siya pero pa rainbow dahil pakulimlim na kasi. Kaya kaganda, di ba? Tapos medyo iilan lang kami nagja-jogging. Konti lang talaga nagja-jogging ngayon dahil sa init nga. Oh, puro lakad lang muna ginawa ko guys kasi start lang ulit tayo. Warm up lang to dahil pagka pinilit mong tumatakbo ka lagi, pagkatapos mo mamaya mag-jogging, mararamdaman mo yung sakit sa binti sa katawan, di ba? Dahan-dahan lang muna tayo kasi babalik tas bukas marami-raming takbo naman hanggang sa puro takbo na tayo, halos saglit lang tayo maglakad tapos puro takbo na. Ganda tingnan ng yung mga talahib na may mga bulaklak, di ba? Kulay puti kasi, ang ganda tingnan niya. Kita nyo ba? Ito. Tapos may mga maya pa. Kinakain nila tong mga ganito. Yung mga mga ganito kinakain nila. Parang bunga. Tapos ayan siya, para siyang lemongrass. Ugon pala yata tawag niyan. Lilim ng ipil-ipil guys, oh. May mga bunga. Alam nyo ba na yung bunga ng ipil-ipil is nakakain din? Ayan, pampurga nga to ng mga hayop eh. Kaso umitas ako ng isa, wala naman palang walang buto. Yung buto lang yung kinakain mo dito. Kaso walang laman. Bata pa pala yung nakuha ko. Tapon natin. Daming talahib guys. Itong mga talahib pala na to, itong ganito, itong parang kawayan, ito. Kapag namumunga na yan yung hina-harvest ng mga gumagawa ng walis. Yung walis tambo ba tawag nun, yung pambahay. Ayan oh. Yung mga bulaklak niyan kasi wala pa ngayon. Ayan oh. Kakasibol pa lang nila. Pagka namulaklak na yan, kinukuha yan. Meron ditong pailan-ilan oh, na sumisibol. Kita nyo yun guys. Ito medyo malaki na to nandito. Ayan oh. Kita nyo ba yan? Ayan. Maliit lang siya pero pagka ganyan dumami kang makakuhang ganyan, nakakagawa ka na ng isang walis tambo. Yung pambahay lang, pangwalis sa mga alikabok sa sahig ng bahay, sa tiles. Yun yung mga ginagamit. Iniipon siya tapos nagiging walis na siya. Tigil tayo dito, may papaya. Kaso maliit guys, pang isang subo lang yung hinog oh. Meron dito. May papaya. Maliit lang nga lang yung matanda na siguro yung papaya na yan. Kaya yung bunga niya ganito, mas maliit pa dito eh. Parang bola ng pingpong. So nakaisang ikot na tayo guys, no. Yung isang ikot nitong oval na to, kasi ikutin mo yan doon, paikot hanggang dito, halos lampas 30 minutes. Imagine, isang ikot lang, halos isang oras na. Kaya malawak tong na to, yung oval na to.
Kaya dito tayo nag-jogging. Isa pa, maganda kasi dito. Presko yung hangin kasi nasa ilalim ng mga puno, guys. Tapos, walang masyadong disturbo, di ba? Kumpara sa ibang pagjajagingan mo na kalsada. Kailangan mong gumilid or tumitingin-tingin dahil may mga dumadaan sa sasakyan. Dito, may sariling daanan. Tapos ayan lang yung kalsada. Diyan. So, hindi ka talaga mababangga dito. Ang babantayan mo na lang dito is yung mga kasama mong or kasabay mong mag-jogging. Dahil madalas dito maraming tao nag-jogging. So, siguro yung iba na nag-jogging madalas dati ng hapon is lumipat sa umaga dahil mainit nga talaga pag hapon. Meron nga dito may dalang aso. Ayan, cute ng aso. Yeah, John Vergara on the mic, sneakers, travel, food. Alamin ng kwento. Let's go. Tingin sa sapatos, fresh ang mga kicks. Sneaker game ay matindi, walang halong tricks. Mula sa box hanggang sa kalsada, pormang astig. Sa bawat hakbang atensyon ay kinukumbig. FB o YouTube man lagi naka-update sa mga bagong release. Hindi na Ginagawa pa lang motocross. Ayan may pa ganun, may slope tulad nito. Nilagyan nila ng buhangin. Tapos parang may pa ganyan kasi may nagpa-practice dito ng motocross. Meron din kasing event minsan dito. Ayan may motocross event diyan. Ginagawa nilang design. Tulad nito. Nilalagyan nila ng parang humps na lupa rin para may tatalunan yung mga nag-motocross. So, marami activity na ginagawa, marami activities na ginagawa talaga dito sa MacArthur Park. Actually, ang MacArthur Park is nasa unahan pa. Ang tawag dito Boy Scouts. Ayan yung monument ng Boy Scout. Malawak to dito. Dito kasi pumipisto yung Boy Scout dati. Tumutulong nung nakipaglaban si Douglas MacArthur sa mga Hapon. Kaya tinatawag tong Boy Scouts. Tapos mayroong naglalaro ng football. 'Di ba? Ang daming activities na pwedeng gawin dito. Mag-aalas 5 na ng hapon, lipat tayo ng location. Punta tayo ng MacArthur Park naman para makita nyo rin yung MacArthur Park na malapit sa dagat. Walang nagtitinda ng mga gulay ngayon guys dito. Ayan yung isa sa mga pinuntahan ko minsan dito kasi mura yung gulay dito. Gulay tsaka prutas. Kaso ngayon wala Minsan nga mayroon pa sila dito tinitindang mga pasalubong delicacies like moron. Kaso ngayon wala. Siguro dahil mainit. Baka lumipat sila sa MacArthur Park. Punta tayo ngayon. Ang lilim ng puno ng balete. Ang lalaki ng mga puno dito. Tapos meron pala ditong barbecuehan guys. Ayan ang tawag nila. Sa MacArthur Park na siya malapit. Dami. Ayan. Tsaka mayroon pa sa kabila. Ganun din sa dito. Itong food park na nandito is puro barbecue lang yung available dito. So yun lang yung mabibili mo. Dalawa yung food park dito. Kung mahilig ka sa barbecue, tapos kanin, dito ka pupunta. Pero kung mahilig ka naman sa mga snacks lang, mga kakanin, mga milk tea, mga chicken wings, ganyan, tapos mga quick, mga kikiam, baseball, meron guys banda ron. Ito na yung MacArthur Park Ganun lang siya kalapit. Mga ilang hakbang lang. Pero mas malapit yung food park na nandito. Yung mga snacks lang dito. Tapos may buko rin dyan guys. Ito na yung MacArthur Park Parang maraming tao ngayon. Kasi ayan alas 5 na ng hapon. Parang paulan. Lilim. Kaya tapos yung hangin is malamig na. Kaya hindi na mainit yung ulo mo. So mas maraming namamasyal ngayon. Parang free wifi din pala yata dito, no? For all. Okay, so yan na yung MacArthur Park. Tatawid na lang tayo. Maraming dumadaan din sa sasakyan dito guys. Ito yung parang national park na memorial. Tawid tayo. Ito yung fountain nila mga amigo. Hindi ko lang kung gumagana pa to Parang nilulumot na
Kasi nung December hindi ito gumagana eh. Ayun siya. Ayan. Summer na ngayon, May. Ano pa. Tapos andito yung parang memorial, parang ano niya, message. Ito yung proclamation. Yung basahin nyo na lang, screenshot nyo, tapos basahin nyo na kung ano nakasulat. Tapos dito sa kabila naman, ito. Ayan. So, sign siya ni President Ferdinand E. Marcos. Tapos punta tayo dito sa taas. Daming turista ngayon ah. May mga tourist police din kaya safe. Tapos may mga nagtitinda ng buko. Ito yung monument. Natuyo na yung tubig sa sobrang init mga amigo. Oh, andun na lang yung tubig. Abot ng tubig to dito na nakaraan eh. Ayan yung monument. Daming turista. Hapon na rin kasi. Tuyo na no. Ganun siya kainit dahil natuyo yung ano, yung tubig. Tapos mayroon ditong mga namamasyal oh. Ayan. Ito yung pag-iikot. Di ba may mga namamasyal din. Yun yung sinasabi kong seawall na may parang pathway. Pwede ka rin mag-jogging or mag-walking dyan. Ang haba niyan mga amigo papuntang San Jose Airport. Tapos dito sa kabila hindi ko sure kung aabot siya ng Tanawan no? Tanawan na yung part na yon. Pero abot siya ng Palo. So ayan yung dagat. Grabe ang ganda dito. Ganda dito magpahinga paghapon. May design pag nakita ko dyan no? Parang mural. Nakaukit sa bato yung mga design. Ito yung dating seawall na nasira. Ayan o. Nasa baba lang pala, mas mataas na itong pinalit ngayon. Ayan yung dating seawall o. Grabe, sobrang luma na niya no. Ganun kalakas yung yung Yolanda. Kaya ganyan din yung tsura niya, nasira. Grabe, tingnan nyo naman. Grabe no, sobrang solid ng paggagawa dati oh. Pero matagal na rin yung seawall na yan. Ayan, dami na mamasyal. Ito pwede ka magja-jogging dito. Ang haba din nito. Tapos pag dito ka papunta, makikita mo yung bandang Tanawan, Palo. Pagka papunta naman ng airport, makikita mo naman yung part ng summer. Tapos mamaya dito tayo papunta sa park. Meron dito nagbibinta ng buko. Ganda ng pwesto ng dito ng food park dahil nasa ilalim siya ng mga puno. Ayun dyan guys oh. Pagkadagdiretso mo yung puno na yan, dyan sa ila sa dulo may mga nagtitinda ng pagkain. Silip tayo dito, malaki yung ngayon oh. High tide, tapos medyo maalon. Yeah. Akala ko abot ako ng talsik ng alon. Lakas, 'di ba? Tapos napansin ko, unti-unti na ring nagiging green yung kulay ng dagat. So, talagang halos dati kasi kulay yellow to nung bago pa lang nag-Yolanda. So, malapit nang makarecover yung dagat. Pwede na rin liguan dito sa part na to. Actually, doon sa dulo, sa pupuntahan natin, mayroong mga doon, mga cottage na pwede mo rintahan. Gusto mong maligo. Di ko sure kung makarating tayo hanggang doon sa may parola. Ayun, may parola din sa dulo. Di ko alam kung makikita nyo dito sa video. Dito sa part na to, bago tayo iikot dito sa may bandang hotel, meron ditong buhangin kulay brown nga lang. Yan. Dito kami naliligo dati. Ngayon pwede pa rin namang liguan, yung mga naliligo nga dito pailan-ilan. Medyo malakas lang yung current ng tubig, kaya dahan-dahan lang. Parang pansin ko dyan dati, palalim bigla eh. Ayan pag di ka marunong lumangoy, parang hinihigop. Tingnan nyo naman yung view natin dito sa kabila mga amigo. Dagat na, diba? Lawak ang dagat. Tapos dito sa harap naman, hotel to mga amigo. Tapos mayroon silang swimming pool. Dati walang harang, yan ngayon may harang na nakawayan. So kung gusto mong mag-stay sa Tacloban, gusto mong malapit sa dagat, pwede ka rito. Kasi mayroon silang pool, mayroon din silang dagat. Pwede ka dito, pero marumi. May mga water lily.
Okay, so nandito na tayo sa part na may mga cottages. Nasira yung iba guys, so tingnan mo. Parang hinaangat na lang nila. Ayan. Malakas kasi yung alon. Dito kasi, paiba-iba yung lakas ng alon. Talagang humahampas. Ito yung nila. Tagilid na yung pinakalamisa ng May isa pang natira. Yung iba nasira na. Dito buo pa naman kasi may mga haligi or may second floor yung cottages dito na iba, kaya hindi siya nasisira sa alon. Yung nandito is mga tagilid na. Mayroong naliligo ngayon. Friday ngayon mga amigo. Ganda ng view dito, oh. So sigurado ako hindi na rin kayo maiinip kasi may bago tayong mga lugar na pinuntahan. Malapit lang to sa MacArthur Park. Yun yung pinaka landmark nyo kapag pupunta kayo dito. Kaso yung buhangin, kapag dito kayo maliligo, hindi siya white, maitim. Maitim guys yung buhangin. Ayan yung kulay ng buhangin, maitim. Tapos may mga ito yung part na ng Baras Palo, Barangay Baras Palo, Leyte. Sobrang tagal na siguro ng puno na akasya na yan, oh. Laki, di ba? Grabe. Ang tagal na yan. Ito yung mga cottages. Kahit Friday may mga ilan na naliligo. Ayun guys, so sobrang laki na yan. Tapos mayroon pang tangke ng tubig na nilagay dun sa puno. Inakyat sa taas. Hanggang dito lang yung mga motor. Hindi ka na makapapasok dito kasi may harang na. Okay, sisilip tayo konti dito sa dagat para makita nyo rin yung buhangin. Eto siya guys, kulay itim. Tapos yung dagat parang pabulusok pa lang ganun. Hindi siya pa unti-unting palalim, no? Parang padiretsong lalim agad. Kaya delikado pag di ka marunong lumangoy. Tapos malakas yung alon, hihigupin ka agad yung pababa. May mga naliligong bata, oh. Andun yung MacArthur Park banda. So ayan yung summer. Tapos ito naman yung actually guys, ang ganda ng view dito sa dulo, oh. Kung kaya mo pang maglakad, mas maganda banda dun, oh, sa pinakadulo. Doon naman yung mga nag-i-skim boarding. Ayun, mayroon ako nakita dito nag-i-skim boarding na isa, oh. Kaso malayo, di natin makaya ma-videoan. Ayan, oh. Sana kita nyo, ayan, oh. So para siyang surfing din, pero nasa gilid lang siya, o sa baybayin lang siya. So tapos malapad yung board na ginagamit niya. Ang ganda ron banda, o pwede mong lakaran, no? May parang malawak doon na na buhanginan sa dulo, guys. Itong mga nakikita yung sasakyan na nandito, mga amigo, ayan. Siguro kung hindi ako nagkakamali, tira pa yan nung bagyong Yolanda. Yung mga hindi na kinuha, guys. So kung nakikita nyo, so sobrang dami pang bakas talaga na naiiwan. Kahit sa downtown mismo ng siyudad ng Tacloban, mayroon ako nakikita mga nakatambak na sasakyan na sira na. Tapos ang sabi ng nagbabantay, yung bagyong Yolanda daw pa yun, hindi na recover kasi sa city government karamihan na may-ari. So dito medyo tahimik na yung part na to. Tapos yung pathway, itong seawall is paliko na siyang ganun. Kaya siguro hindi na tayo didiretso doon. Dahil wala naman ng masyadong doon. Malayo-layo na masyado. Dito na tayo sa dulo ng ng mga cottages, mga resorts. Ayan, ang daming pwedeng liguan dito, guys. Pero itim nga lang yung buhangin. Tapos yung dagat, hindi ganoon ka maganda yung kulay dahil nga nasira nung Yolanda. So hanggang dito na lang tayo. Balik na tayo sa MacArthur Park. So yun guys, mabalik tayo ng MacArthur Park. Doon tayo ulit magtambay dahil medyo malapit na rin umuulan. Tingnan nyo yung langit, oh. Diba? Tapos yung dulo doon, di ko nadidiretsuhin kasi paikot na siyang ganun. Siguro para diretso na rin ng proper ng Palo na rin yun. So kung gusto mong makarating dun sa dulo, doon is kailangan mong dumaan dito sa gilid ng dagat. Okay, so tara, balik na tayo. Okay, so dadaan na tayo ulit dito sa may sa may hotel. Ayan yung hotel. Napakaganda ng hotel, guys, no.
tapat siya ng dagat. Ayan yung makikita niyo yung view. Paulan na pala oh. Tingnan niyo yung ano, parang may pagganon siyang mga ulap na itim. Ibig sabihin yan, umuulan na. Grabe. Tapos dito sa part ng Samar, okay pa naman. Ayan oh. Maliwanag ba? Dito yung ano. Ayan. Kaya kailangan natin bilisan. Dahil walang silungan dito. Pagka umuulan, basa tayo. Actually, malapit-lapit na rin naman yung ano, yung park. Pero basa pa rin tayo. Mag-alas 6 na guys oh. Pero ang daming tao ngayon oh. Mas dumami yung mga namamasyal sa park. Ayan, na dito. Ano kasi? Ngayon kasi malamig na yung hangin. Kaya marami nang lumabas. Baliktad ano. So dapat kaninang tanghali pa dapat para hindi mainitan sa bahay. Ano? Andun na banda yung ulan. Galing tayo doon kanina sa dulo. Doon tayo galing kanina sa dulo. Tapos dito sa may bandang Samar, may araw pa doon no. Ito yung baba. So ngayon pauwi na tayo mga amigo or mag-i-snack muna tayo dito. Kasi may buko namang tinda dito sa food park. Punta tayo. Dito muna tayo tumambay mga amigo sa gilid ng MacArthur Monument. Ayan. Hapon na ngayon pero mas maraming tao. Ayun no, sa gilid. Tapos dito. Tapos sa likod natin mas maraming tao rin banda dito. Ayan. So ganito karaming tao kapag malapit na mag-alas 6 dahil mas malamig na rin ngayon. Dito muna tayo tumambay. Okay, so umalis tayo doon. Punta tayo dito sa my park. May food park banda ron sa baba. Yun yung mga pagkain dyan is puro snack lang. May mga kikiam, mga milk tea. Dito naman sa part na to, walking distance lang din. Andito naman yung mga barbecue naman. So lahat dyan, mga barbecue baboy, manok, kung ano-anong barbecue pusit, tapos isda. Pero dito tayo kasi may buko dito. Bibili tayo ng buko. Kasi natutuyuan ako ng pawis. Tara. May ginagawang pathway dito guys oh. Tapos dito naman nilalagyan nila ng mga ganitong ano, parang pebbles or mga bato-bato na maliliit. Siguro lalagyan to ng tubig, no? Para mas malalong lumamig din yung pakiramdam. Kasi pababa siya diyan oh. Ayan na yung pinaka ano, food park. Tapos dito naman yung mga grass. So maganda rin mayroon ng ganito kasi pagka maulan para hindi maputik tsaka hindi matutuyo kadaan ng tao yung mga ano, hindi mamamatay. May mga ilaw dito. Ayan, daming tao. Siguro puno ito ngayon. Hindi tayo papunta. Ayan, may mga ilaw na. Kain lang tayo ng or iinom lang tayo ng buko. Dito pala tayo tumambay sa ano, nagtitinda ng buko guys. Ayan yung mga buko nila. Nung nakaraan 35 pesos yan. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Baka nagtaas din sila dahil tumaas ng gasolina. So inom lang tayo ng tubig dito. Saka kakain din ng buko. 35 pesos lang to. Dito tayo. Tapos kung gusto mo naman ng iba, kung gusto mo ng mga ibang pagkain, meron na sila dito mga kikiam, fishball, mga burger, mga chicken wings. Ayan, dito sa likod. Sa lilim na siya, sa ilalim lang siya ng mga puno. Diba? Ang ganda. Tapos kilid lang din siya ng kalsada kung gusto nyo pumark. Pwede nyo i-park dito rin din yung motor nyo kung may dala kayong sasakyan. Guys, ito na guys yung buko. So, sabaw lang sa atin. Inom lang tayo ng sabaw. Grabe, pampabalik ng ang tubig, electrolyte. Parang ano na siya? Buko pa ba ito? Grabe, isang taga lang. Ganyan yung design niya. Okay, so ito na yung dalawang buko guys. Ito na yung isang buko na sinachop natin. Kainin na natin. Maganda yung buko nila oh. Laki ng ano, laki ng laman. Pwede na ito panghapunan no. Kung hindi ka nakakain, busog ka na dito eh. Laki ng laman ang buko. Tapos ano pa? Talagang ano pa siya, yung malambot pa. Right.
Noong nakaraang buwan, I think 35 pesos isa. Ngayon, di ko alam kung magkano. Mura lang yung buko dito. Kain tayo, guys. Pagkatapos ko mag-jogging, dito agad ako pumupunta tuwing hapon pagkatapos mag-jogging dahil nauuhaw ako, so siyempre nagbubuko tayo. So in the same time, kinakain na rin natin yung laman ng buko na binili natin. Ayun. Ubus na. So yun guys, galing na tayo ng MacArthur Park. Tapos nakapag-buko na rin tayo. Then nakapag-refresh na rin tayo ng tubig. So okay na, pauwi na tayo ngayon mga amigo dahil ang oras is alas 6:10 na ng gabi. At mas lalong dumami yung tao dun sa park, sa MacArthur Park. Dito sa Palo mga amigo. Ayan yung sunset. Kulay orange yung langit. So, pauwi ako kasi maglalakad pa rin ako pabalik mula dito sa MacArthur Park, pauwi ng bahay. So, nasa ilang kilometro pa. At kaya lang kung hinabol ko yung medyo maliwanag pa para hindi nakakatakot maglakad. Ay wala tayong dalang kahit kunting lights dito sa sa kalsada pa naman tayo dadaan. Mahirap na masyado. Bibili rin ako ng sa anak ko pasalubong. So guys, dito na lang natin tapusin tong vlog. Then kung hindi ka pa nakasubscribe, pasensyahan mo na pagpasensyahan nyo muna ako. Ito lang muna yung content natin, buhay probinsya, saka kung ano yung mga ginagawa ko dito, mga live updates. Dahil hindi pa ako nakabalik ng Maynila. Pagka nakabalik ako ng Maynila, balik tayo sa sneakers vlog mga amigo na. So na-miss ko na rin mag vlog ng mga sapatos. Kaya abangan nyo yan mga amigo pagbalik natin. Malapit-lapit na tayo makabalik.